Isang buong manok na sinabawan, di wow. Pero kung mahilig kang manood ng Viva Max, nako, huwag kang kakain ito kasi madudubli ang init sa pakiramdam mo kasi ito ay may ginseng. Pangmayaman palang recipe na to kasi yung ginseng pa lang ay napakamahal na. Kaya tara na, simulan na natin. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong luya, dahon ng sibuyas, bawang, dry dates, at saka malagkit. At syempre, isang buong manok ang kailangan natin. Ipasok lang ang malagkit sa loob ng manok. Ilagay na rin ang bawang, dates, at saka yung ginseng. Hinati ko pala yung ginseng na yan kasi madami yan kanina. Yung sobra ay ilalagay ko mamaya sa sabaw, kaya panoorin nyo lang para makita nyo yung step by step na procedure kung paano to ginagawa. Yung malagkit pala, bago ko inilagay yan sa manok ay binabad ko muna yan sa tubig ng 30 minutes kanina bago ko nilagay yan sa manok. So pagka may lagay natin yung mga ingredients niya, papalamanan ulit natin yan ng malagkit. Kasunod yan ay isasara na natin, pero hindi tayo gagamit ng pantali dito yan, bubutasin lang natin yan sa dulo ng manok kagaya ng napapanood nyo, at dyan natin ipapasok yung panang manok para hindi humiwalay yung mga nilagay nating palaman sa loob ng manok. Panoorin nyo lang step by step. Ganyan yung magiging kalalabasan niya. Mas maganda siya kaysa itali mo siya para hindi na tayo gumamit ng tali. Meron din pala akong binili ng mga kahoy. Kagaya din yan ng mga ginseng kanina. Ilalagay lang natin yan sa maliit na pounds. Binili ko pala yan sa store. Kasama na yan, isang set na yan. Tapos ilalagay natin mamaya sa pagpapakuluan natin para kumapit talaga yung lasa. So pagkatapos nyan, ilubog lang natin yung manok. Sa ating pagpapakulo, lagyan din natin ulit yan ng ginseng, luya, saka yung dried dates na tinatawag. Tapos lalagyan din natin yan yung dahon ng sibuyas, saka yung binalot natin kanina na mga herbs. Yan, lalagay din natin yan kasama yan sa pagpapakulo. Pakuluan lang natin ito yung unang kulo at least 10 minutes para matanggal natin yung mga dumi o di kaya yung hemoglobin niya na galing sa manok. Kailangan nating tanggalin yan para maging malinis. So ito na, pagkatapos nating matanggal ang lahat ng mga yan ay pakukuluan ulit natin ito ng another 45 minutes or hanggang 1 hour hanggang sa lumambot talaga siya. After ng 1 hour, eto na siya. Medyo malambot na siya. Binaliktad ko na pala yan kanina. Hindi ko na sinama sa video. Pwede na natin yan banatan para matikman na natin kung ano talaga yung lasa. Eto na ang ating ginseng soup. Ang tawag pala sa Korean yan ay samgyetang. Isang buong manok talaga yan pagka bibili ka. Ang lasa pala nito is parang tinola, pero mas nangingibabaw dito ay yung ginseng yung lasa. Sa Korea pala ay puro matabang yung mga niluluto nila dito, kaya sinasawsaw yan sa asin. So ako kanina sa sabaw, since na Pinoy naman tayo, ay naglagay ako ng kalahating kutsarang asin para magkalasa. So ito yung malagkit kanina, yan kita nyo naman, lutong-luto talaga siya. Sakto lang din yung lambot ng manok. Sakto yung 1 hour na pagpapalambot, pero kung mas malaki siya ay pwede nating dagdagan ng another 30 minutes para mas malambot talaga siya. So yun, napakasarap talaga, lutong-luto talaga yung malagkit niya. So hanggang dito na lang, anyong sa inyo lahat. Kung umabot ka pala hanggang dito sa video na to, maliban sa ganitong recipe, ano pa ba yung natikman mo na may ginseng? Pa-comment naman dyan sa baba, at syempre pa-subscribes na din para mas ganahan pa tayo sa susunod na gumawa ng mga videos.